wala pong katotohanan yung kumakalat na nasuspend ko. Ay, grabe. Although alam ko totoo, alam mo kung bakit? Bakit Kasi kaupo ko lang nakalagay ang susunod na programang Senyor Balita. Parang pinapaalis na yata tayo dito ha. Hindi pala. Prepare lang. Preparation lang yan. Oo. Anyway, katulad ng sinabi ko nung bago ako nawala, nagpaalam naman ako. Opo naman. Oo, pero pakilala muna tayo. Gandang umaga po, mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. At Ferdy, Mr. Sex Appeal, Pogi na, macho pa nga, pasyo, kasama si... Miss Juvie de Guzman! Yan, welcome po. It's good to be back. Although, alam nyo, sabi ko nga, di ba, ako'y pupunta sa Hanoi. Opo. Kapag sinurprise ako ng aking esposa. Ay, wow. Special Post-Valentine. Oo. Alam nyo, 3 beses na po ako nakakapunta sa Saigon o yung tinatawag ngayon na Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Oo. Wow. Then after yung kanilang unang presidente, nung naging independent ang North Vietnam at then nagkaroon ng reunification South Vietnam, naging isang Vietnam na lamang. Okay. O si Ho Chi Minh, yun ang kanilang revolutionary leader. Okay. Si Ho Chi Minh. Okay, pero first time ko sa Hanoi. At ibang-iba pa lang Hanoi. Kasi Bakit ang po? Hanoi ay yun ang kapitolyo, yun ang kabisera eh. Hindi Saigon ha. Yung iba akala Saigon kasi Saigon ang pinakamaraming tao. Opo. Pagdating sa populasyon, Saigon ang pinakamalaki sa Vietnam. Pagdating sa land area, Da Nang. Yung parang maraming beach. At yun ay tourist spot. Kaya number 3 yata or number 4. Kung di ako nagkakamali, ako'y tama. Opo. Sa ang Vietnam. Sa tourist arrivals. Ang Hanoi ang capital. Kung baga, let's say, ang Ho Chi Minh ay Makati. Opo. Bagong-bago, malalaking buildings, bago. O Pasig, Yes. o San Juan, ang Ho Chi Minh ay lungsod ng Maynila. Doon yung mga lumang building, sentro ng kultura, nandoon yung Presidential Palace, at nandoon yung mausoleo ni Ho Chi Minh. Kung saan, libre po, pipila lang kayo, syempre, maraming tao. Pero itong pinuntahan namin, swerte ka at hindi masyadong maraming tao. Minsan daw, mahigit 1 oras kang naghihintay bago ka makapasok. Oh, grabe. Kami sandali lang, 15 minutos lang, ipapaliwanag ko kung bakit. Nandoon po yung preserved na bangkay ni Ho Chi Minh. Makikita nyo. Nasa Ho Chi Minh. parang ataol na yung transparent. Kita nyo siya. Parang natutulog lang, yun talaga. Talaga siya yun? Siya yun talaga. Okay. Preserved yung kanyang. Parang si Lenin, di ba, sa Lenin Square. Opo. Oo, di ba? Nandun si Lenin preserved. Oo. Pwede pala yun. Pwede yun. Di ba si Pangulong Marcos dati, nung hindi maipalibing-libing sa libingan ng mga bayani, pinreserve nila yung bangkay. Okay. Until nilibing na nila roon, di ba ga? O, yun. Ganun po ang ginawa kay President Ho Chi Minh. At alam mo, masaya na nakakalungkot habagkat milya-milya na tayong naiwanan ng Vietnam. Oo, totoo. Samantalang tayo, 1945 pa, binigyan na tayo. Ayoko sabihin binigyan kasi inagaw naman nila ng mga Amerikano. Yung ating kasarinlan, may republika na tayong itinatayo dito sa Pilipinas. Opo. Bigla sila nang himasok at pinagpapapatay nila yung mga revolusyonaryo natin. Hinuli nila si Aguinaldo. So ako wala akong kaamor-amor dyan sa mga Amerikano eh. Opo. Mga kolonyalista yan in the same way na yung mga French kinolonize nila yung French Indochina. Before the war, and then ang nangyari dyan, di ba, sinakop ng Hapon ang Vietnam. Pinatalsik nila yung mga French. Noong natalo na yung mga Hapon at sumurrender na noong 1945, tinangka ng French na bumalik. Parang okay. sa Indonesia o sa Malaysia ba yun, tinangka ng mga Dutch. Ang Vietnam, Cambodia at saka ang Laos ay French Indochine, French Indochina. Oo, ang Malaysia at Indonesia noon, Dutch East Indies. Dutch ang sa kanila, ang sumakop sa kanila. Okay. Noong bumabalik sa Indonesia, yung mga Dutch, hindi sila pumayag. Ba't babalik kayo? Umalis na kayo pinatalsik na kayo ng mga Hapon. Hindi na kayo makabalik. Naggera sila. Hindi nagtagumpay ang Dutch makabalik sa Indonesia. Hindi rin nagtagumpay ang French na makabalik sa Vietnam.
Then, nagkaroon ng Paris Armistice. Opo. Nagkaroon ng North Vietnam at South Vietnam. Ngayon, ang sabi ng North Vietnam, hindi kami papayag. O, payag yung armistice eh. Sila lang, mga Western powers lang eh. Okay. Ang nag-decide eh. Doon sa 17th parallel, Opo. nandoon yung boundary ng North Vietnam at South Vietnam. Sabi ni Ho Chi Minh, hindi pwede isa lang. Oh. Sasakupin namin ang South Vietnam, i-reunify namin ang Vietnam at sila ay nagtagumpay. Ayun. Sa kabila ng paghihimasok na naman ng Amerika na noong ng 1974 ba o 1973, umalis ang mga Amerikano roon. Na iwanan yung mga South Vietnamese corrupt. Yung South Vietnam government, madali silang natalo ng North Vietnam. Ayun. Ang South Vietnamese ay suportado ng Amerika kahit nung umalis na sila. Ito yung war eh. Na ang tawag nila ay American War. War against the okay. US. Ang Vietnam naman ay suportado ng then USSR na ngayon ay Soviet Russia ngayon. Oh, yan, oo. So, napakalapit ng relasyon ng Russia at ng Vietnam. Kasi kung hindi dahil sa Russia, inaamin naman nila, baka hindi namin natalo ang mga Amerikano. Kasi ang daming armas ng Amerikano, tinulungan naman sila ng Russia. Okay. Yan. Pala, no? Galing. Nung una naman, yung kalaban nila ang mga French, tinulungan naman sila ng mga Chinese. Opo. Yung decisive dyan, yung Battle of Dien Bien Phu. Akala ng mga French, astig sila, yun. Ubos sila. Ubos, as in, halos maubos. Oo, halos maubos yung mga sundalo nila roon. Grabe. Oo, ay, umalis na sila. Opo. Yun ang nangyari dyan. At milya-milya na, alam mo ba, malinis. Malinis, parang Japan eh. Gulat ako eh. Wow. Malinis. Hindi sila man ng Japan, siyempre. Pero they're getting there. But meron na silang sarili nilang kotse, yung VinFast na nandito na. Sa Okay. Pilipinas, di ba yung Opo. VinFast, yung mga taxing electric, pure electric. Yes. Lahat ng beses na nag-grab ako ron, VinFast ang dumarating eh. Okay. Halos kalahati ng mga sasakyan, yun ay made in Vietnam. Okay. O, Vin yung apelido kasi noong... VinFast. Oo. At saka hindi lang pala yun, ang dami pala niyang negosyo. Opo. Meron siyang Vin Homes, yung housing. VinMed, mga ospital. Okay. Meron pa siyang yung Vin something, Vin Al ba yun? Opo. Yung artificial intelligence. Okay. Oo, meron pa siyang, tinatanong ko nga, nagbebenta rin pa siya ng, may mga gas station ba? Si Mr. Vin, yung may-ari ng Vin Group. Opo. Sabi niya, wala naman. Kasi kung meron siyang mga stasyon, di ba may diesel? Vin Diesel. Vin Diesel. Wala naman pala, wala naman. Ay, galing. Walang Vin Diesel doon. Speaking of which, pataas ng pataas, ang presyo ng diesel. Ay, opo. Mm-mm. Bad news yan. Bad news talaga. Oo. Grabe ang diesel ngayon. Mm-mm. Wawa kami. Wawa. Oo, kita mo eto sa kabila ng pagnanakaw sa floodgate, kahapon, as of February 23 pala, kahapon yun, ano? Opo. 120 piso, 1.20. 1 peso and 20 centavos. Umpisa today Per liter. per liter. Ibig sabihin, sa loob ng 2 buwan, Enero at Pebrero lamang, tumaas ng 8 piso total. Ay, grabe yun Oo. Sobra. Oh my God! Alam mo yung mga mayayabang kong mga kaibigan, kahapon, di ba yung iba, nagpatank bago tumaas. Opo. Sila ayaw nila. Magpapapulta kami bukas pag tumaas na. Bakit? Ayaw kong sabihin ng mga kaibigan namin na cheap yung aming fuel. Wow. Hintayin namin. Biro lang po yun. Ganon? Hintayin namin munang tumaas bago kami magpa-full tank. Hindi po biro lang yun. Tulong nila, tulong. Anyway, kahapon din, anong inanunsyo na tumaas? Opo. Yun din yung pinapanood ko nga yung confirmation hearings doon sa ICC. At doon mo makikita na yung mga kine-claim nila 30,000, 36,000 na hindi malaman. Alam mo ang inano lamang nila, ang sina-charge lamang nila laban kay Pangulong Duterte, Ano po?
na di umano'y mga pagpaslang daw. Umpisa nung ano pa, mayor pa siya, 78 lang. Ganon? 36,000, 78 lang palang i-prove nyo. Paano naging crimes against humanity yun? Wala. Crimes against humanity kasi, ha? Yung mga massacre, dahil, number one, sa relihiyon. Halimbawa, lahat ng mga Agripayano, papatayin ko. Ikaw ay pumatay dahil sa relihiyon. Yung ginawa ni Hitler, Opo. doon nga nauso yung crimes against humanity eh. Basta Hudyo ka, papatayin ka. Di ba? Opo. Yung mga general niya, pinatay. Sabi, 6 million daw. Although, the exact figure is not known. Sabi, 6 million daw. Dahil lamang ikaw ay Hudyo, ikukulong ka, pahihirapan ka. Opo. Or number 2, political belief. Dahil lamang ikaw ay pinklawan o dilawan, ay pinahihirapan ka. Yun ang mga crimes against, or genetics, yung ethnicity. Halimbawa, ganito ko sa mga Kapampangan, lahat ng Kapampangan, uubusin yun ng crimes against humanity. Ito, sino bang mga napaslang? Yung mga drug pushers sa sinasabing nanlaban. Opo. Ang drug war po hindi confined sa Pilipinas. Sa Amerika, ang daming napatay because of the drug war. Sa Mexico, sa Colombia. Di ba? Opo. Wala naman na-charge. Kaya kalokohan itong ICC ito talaga eh. At tama na hindi natin kilalanin ng jurisdiction. Can you imagine? Parang every minute napanood ko, sinasampal ako. Bakit? Dahil ang kababayan ko ay nililitis ng mga banyaga. Hindi na ba tayo nahiya sa sarili natin? Yung presiding justice hindi nga nag-i-English. Yes. Nagpa-Frances. Bago. Oh my Hindi God. ba mga banyaga nag-aakusa sa dating Pangulo natin na ginawa lamang ang kanyang trabaho? Pagpalagay na natin, assuming without conceding, may mga abuso, dito mo litisin sa harap ng kanyang mga kababayan. Bakit palilitis mo sa mga Sa banyaga? ibang Kung di lahi. ba talaga sira ang ulo nitong administrasyon na ito? Yung mga kababayan natin, meron nga drug pushing, di ba? Yes. Sa ibang bansa, yung mga OFW, pumatay, di ba? Nagnakaw, nakulong. Opo. Okay. Lahat ginagawa natin para mapabalik dito. Yeah. Yung dating Pangulo na ginawang safe ang Pilipinas. Ipalilitis mo sa mga banyaga na hindi naman nila alam kung anong nangyayari sa Pilipinas, kung bakit nangyari yung drug war. Correct. Na kung hindi dahil kay Pangulong Duterte, ay baka naging narco state na tayo, parang Colombia dati. Malapit na, di ba? Malapit-lapit na eh. Hindi nila alam ang sentimento ng mga Pilipino. Lilitisin mo yung Pangulo ko. Yun nga po Ina mo, di ba? Yes. Yan ang isang kasalanang hindi dapat nating mapatawad ang administrasyon ni Pangulong Marcos, na yung isang Pangulo na minahal natin, na buong termino niya, 6 na taon, ay approve ang mga Pilipino sa ginagawa niya. Hindi po tanga ang mga Pilipino. Hindi natin aaprubahan nyo kung hindi naramdaman natin na tayo ay naging mas ligtas. Mas safe, na wala yung kriminalidad, na bawasan ang corruption. Di ba? Opo. Umayos ang pamamalakad. Hindi mangyayari yun kung yung mataas na rating ni Pangulong Duterte, kung hindi yun ang naramdaman natin at nakita Yes. natin. Hindi mo pwedeng lokohin ang lahat ng Pilipino. Yan ang nakikita. Opo. Hindi lahat nababayaran. Bakit ibibigay mo sa mga banyaga? Kung tingin mo may abuso, dito mo palitis. Parang si Pangulong Arroyo. Di ba? Nililitis. Nilitis dito, napawalang sala. Bakit ibibigay mo sa banyaga? Yun po, mga kababayan, huwag niyong patatawarin kung may 2 bagay na hindi dapat patawarin ang administrasyong ito. Hanggang sa susunod na eleksyon, ibinigay nila sa banyaga si Tay Digong at ninakaw nila yung floodgate kung saan maraming napinsalang mga pananim, maraming nalunod, maraming nasira mga gusali, mga ari-arian ng ating mga kababayan. Daan-daang libo nasira. Huwag po niyong patatawarin ang administrasyon na ito. At dahil po dyan ay tumanggap muna tayo ng report mula kay Patrol 38.
Yan, patrol! Yan! 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 Naglabas ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa may-ari at driver ng isang Toyota Hilux kaugnay ng insidente sa Star Tollway noong January 30. Ayon sa LTO, biglang nag-full stop ang naturang sasakyan sa fast lane ng southbound lane malapit sa Tanawan City exit dahilan upang mapilitang biglang magpreno ang mga kasunod na sasakyan at muntik nang mauwi sa banggaan. Nakuha na ng video ang insidente at kumalat sa social media. Agad namang sinuspinde ng LTO ang lisensya ng driver ng 70 araw at inatasang isumite ito bago o sa araw ng pagdinig. Inilagay na rin sa alarm status ang sasakyan upang maiwasan ang anumang transaksyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Inatasan din ang rehistradong may-ari at driver na humarap sa LTO, Intelligence and Investigation Division upang magsumite ng sinumpaang saraysay at ipaliwanag kung bakit hindi sila dapat kasuhan ng reckless driving, kung bakit hindi dapat suspindihin o bawiin ang lisensya ng driver. Iginiit na siya ang kanilang paninindigan sa mahigpit na pagpapatupad ng batas trapiko para sa kaligtasan ng lahat ng mga motorista at publiko. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ nagbabalita ng tama naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Yeah, mga kasama, nagbabalik tayo. Ay, speaking of yung ICC. Opo. Alam mo sa Vietnam, sa YouTube, Yes. heavily regulated ang advertisement. 5 seconds lang. Pag nagbukas ka ng programa, any YouTube Talaga? channel, meron lang advertisement, 5 segundo lamang. Hindi pwede mo. Hindi pwedeng mahaba. Dito po, alam nyo, ito yung MaxiCare Opo. na produkto. Napakabastos ng ginawa nilang advertisement. Makakala nila natutuwa yung mga tao. Huwag niyong tatangkilikin itong MaxiCare. Bakit po? Bay, nasa YouTube biglang papasok. Ah, At saka, madalas. At, di ba, usually, okay lang naman sa YouTube kung hindi ka naka-premium, may advertisement. Before, di ba, meron. Opo. Minsan, pag mahaba yung programa, kalagitnaan, di ba, nakalagay, skip in 10 seconds or 15 seconds. Ito po, pag pumasok, kung hindi paulit-ulit i-X, ang kulit ayaw mawala. MaxiCare. Hanggang hindi nyo, alam nyo, MaxiCare, kung sino man nag-isip niya, nakala nyo magaling, na ipinagduduldulan sa pagmumukha namin yung produkto nyo, nabibwisit po sa inyo. Hindi lang ako, pati mga kaibigan ko. Opo. Nanonood ka ng ICC live streaming bilang MaxiCare. Opo. MaxiCare. Nababastos po kami. Tanggalin nyo na yan. Araw-arawin ko kayong huwag tangkilikin niya kasi bastos kayo eh. Mexico. Oo, alam kong may advertisement, walang problema. Pero kung mamaya, kita mo pag nag-YouTube ako dito, paulit-ulit yan. Every 3 or 4 minutes siya. And then, ang hirap tanggalin. Hindi bali may mga advertisement, tanggap natin yon. Then, di ba nakalagay, skip. Opo. Ito hindi mo ma-skip hanggang hindi mo pinipisil ng pinipisil. Ang tagal, paulit-ulit. At saka makulit. Hindi po natutuwa, MaxiCare sa inyo, mabibwisit sa inyo, lalo po kaming hindi gagamit kasi bwisit kami sa inyo, bastos yung inyong advertisement. Ala. Okay. Yan ang katotohanan. Alamin nyo yan. Ala. Bago, before Pero it's too attorney, late. paano yan pag malaki bayad nila? Kahit na. Ay, ganon? Di, okay lang. Sige, ituloy nyo. Walang tatangkilik sa inyo. Mabibwisit eh. Parang advice Meron nyo nga. tao Oo. nakikiusap sa'yo, di ba? Mapagbibigyan mo. Kung kinukulit ka, tatawagan Ayaw ka, mo na. pupunta ka, mabibwisit ka eh. Okay. Yun po yun. Napaka-obobs nung nag-isip niyang ad campaign ninyong yan. Kutusan nyo. Anyway, babalik tayo. Aray ko! Tayo dito sa ICC. Iyon ang pananaw namin, Opo. pati sa PDP, na talagang walang jurisdiction ito. Hindi crimes against humanity. These are official acts. Kung may abuso, dito itry. Plus, yung pagpapadala kay Pangulong Marcos doon ay illegal, unconstitutional. At No. mamaya po tatalakayin natin yan. Pero alam nyo, Duterte po.
Oo. Pangulong Duterte. Duterte pala, Duterte. Si Marcos Oo. hindi pa. Hindi pa. Hindi, ayoko rin. Ayaw Kung mo rin. gagawin man nila kay Pangulong Marcos yun, pagkatapos ng termino niya, Opo, tututulan wag din naman. po natin kahit sinong Pilipino. Ipaglalaban natin Oo, sila. hindi dapat dalhin doon ng labag sa konstitusyon. Ayan. At mamaya po didiscuss natin kasi Opo. gina-justify ni Claire Castro eh. Alam mo yun, napakapalad natin sa pagtatalaga kay Claire Castro. Kayo may gusto dyan eh. Hindi kaya nga, hindi, mapalad nga tayo. Ako'y natutuwa. Kasi alam niyo kung bakit? Bakit po? Napakababaw na abogado eh. Na napakadali mong kontrahin at salagin yung kanyang mga argumento. Hindi ka napapan eh. Ay, At ganon. mamaya pag-uusapan natin yan. Anyway, mabalik tayo sa Hanoi, ano? Alam mo Hanoi. yung palang kanilang New Year. Opo. Akala natin, di ba dito, holiday, isang araw, yung Yes. Chinese New Year. Sila, meron pala silang similar kasi lunar year din sila traditionally. lunar year. Lunar New Year. Ayaw nilang tawagin Chinese New Year kasi Okay. hindi sila Chinese. Apo, Medyo apo. ilag sila sa mga Chinese kasi unang-una, gusto nila may sarili silang identity. Sa bagay. Pangalawa, sinakop yata sila ng Chinese nung mga sinaunang araw. Okay. Oo, naging vassal state sila ng China. Apo. Nung mga dynasty Chuchu pa. Ah. Oo, anyway, ang daming tao. 3 araw, walang pasok doon. Bangko, mga malalaking restaurant, ha? May mga kainan, siyempre. Paano kakain yung mga tao? Ang dami na ibit ng mga foreigners kasi hindi sila makapagpalit ng dollar into local currency. Buti ako, may baon na ako. Nasabihan ako ng kaibigan ko, si Michael Guy, na magbaon na. Baong ka. Kasi nga, Lunar New Year, maraming sarado. Alam mo, yung port dito sa atin, pag pumasok ka, naku, amoy katimoy. Oo nga. Grabe ron. Di ang daming portalet. Nasa park kami. Paikot-ikot kami. Kasi may malaking park doon. Paikot ng lake. Opo. Yung Hokkien Lake ba yun? Hindi ko Oo. alam. Sa mga ninuno pa nila yun. Kaya Hokkien ng ina nila yun eh. Ah. Oo. Hokkien Lake. Oo. Oo. Hokkien talaga. Ang pangalan. Anyway, alam mo, ang daming portalet. Medyo malayo-layo na kami sa hotel. Naglalakad kami. Sabi ko, dito na nga. Sige na. Okay. Ala na, no choice. Pagbukas ko ng portalet. Ang bango! Ang linis! Oo, tatagal ka. Oo! Walang problem. Hindi kayo... dalian mo na. Oo. Galing. Grabe, ang linis ng portalet at Alaga. may toilet paper. Basta kami, may disinfectant sa loob. Ang ganda, ang bango. Kaya nung dumadaan pala sa portalet, pag may nagbubukas, sabi ko, bango. Ayun. Akala ko nagpabango lang yung nasa loob. So, ganun ka-organize sila. Kaya, milya-milya na tayong naiwanan. Oh. At sa mga kasama ay magbabalik ang Yes, yes, yo, Topacio. Pagkatapos sa mga commercial, hindi po ba siya almentores patalas sa palalahanap po ay just in news break at this moment. At kung ano pagkasimbahan ating oras Alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3, Yes! Pilipinas, narito na ang mga tamang balita sa oras na ito. Akbayan Reform Bloc nutulak na gawing regular holiday ang EDSA Revolution. Ang detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Isinusulong ng Akbayan Reform Bloc sa Kamara ang House Bill 7911 o ang panukala na layong pagtibayin ang legasiya ng 1986 People Power Revolution sa pamamagitan ng pagdedeklara na gawin itong bilang regular national holiday. Ayon sa mga may akda ng panukala na sina Representative Chel Jokno, Percy Sendanya at Dada Kiramis Mula, kasama si Dinagat Ayn Ratiba Kakabag-aw, ginawa ang hakbang para kilalanin ang mapayapa at hindi marahas na pag-aalisang tumapos sa Marcos dictatorship o ang pagiging diktador ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Ayon sa mga miyembro ng Akbayan Party List, batid nila ang pagiging inconsistent o pabago-bagong paggunita sa naturang petsa sa mga nagdaang taon. Matatanda ang idineklarang special non-working holiday noong 2023 ang panukala, regular working day naman noong 24 at special working holiday noong nakaraan at kasalukuyang taon. Sakaling may sa batas ang panukala, bukod sa ituturing itong regular holiday kada taon, iiral din ang mga batas at patakaran tuwing holiday. Aatasan naman ang National Historical Commission of the Philippines bilang lead agency sa pag-organisa ng mga aktibidad para mapanatili at maingatan ang diwa ng EDSA People Power. Ito si Patrol 30, Jelly
Mendez nag-uulat para sa himpilang may todong lakas sa DWI. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Samantala, groundbreaking para sa planong magtayo ng simbahan sa Pag-asa Islands, ikinakasa na. Ang detalye mula kay Patrol 24, June Samson. Posibleng magkaroon na ng groundbreaking ng simbahan na itatayo sa Pag-asa Island. Sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na ito base sa kanyang pakikipag-usap kay Palawan Bishop Socrates Mesiona. Inihayaghan niya ni Bishop Mesiona na ang kahalagahan na magkaroon ng simbahan sa naturang isla. Sinabi naman ni Tariela na mayorya o karamihan sa mga residente sa Pag-asa Group of Highlands ay mga Katoliko, kaya mahalaga rin na makapagtalaga ng pari doon upang makapagdaos ng regular na misa. 24, June Samson para sa himpilang may todong lakas, DWIZ, nagbalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. 2026 Job Fair Marketplace, umarangkada na, mga aplikante dumagsa. Ang detalye mula kay Patrol 38, Jen Patrolya. Umarangkada na ngayong araw ang 2 araw na 2026 Job Fair Marketplace na isinasagawa sa Mega Trade Hall 3 sa SM Mega Mall, Mandaluyong City. Inorganisa ito ang JobQuest PH katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng Social Security System, Pag-ibig Fund, PhilHealth, Philippine Statistics Authority, Department of Migrant Workers at ang Aliw Broadcasting Corporation. Ayon kay JobQuest PH Vice President Mayria Gamboa, inaasahan nilang aabot sa 3,000 aplikante ang daragsa sa 2 araw na job fair. Meron anyang hiring on the spot at nationwide hiring at bukas sa mga posisyon para sa mga high school graduate at maging sa mga senior high school graduate. Iba't ibang industriya, trabaho ang mapagpilian, kaya mas mataas ang tsansang agad na mahal ang mga aplikante. Narito ang tinig ni JobQuest Vice President Gamboa. So, well-prepared po kami sa mga kailangan ng mga aplikante and also ng aming mga employer. To coordinate with PESO, DOLE, DMW para sa ating mga permit. So, everything goes through them para siguradong legit ang job vacancies and legit ang mga companies joining inside. Kabilang naman sa mga posisyon ang maaaring applyan ng mga aplikante ay ang Digital Market Specialist, E-Commerce Officer, Unit Manager, Warehouse Specialist, Account Manager, Company Driver, Accounting Analyst at marami pang iba. Narito ang tinig ng isa sa mga aplikante. Tulong po siya sa amin kasi po mas makikita po lahat ng agency na sa isang area. Tsaka mas makakapasa po ng marami sa mga agency na meron dito sa loob. Yan muna ang update mula rito sa Mandaluyong City. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat. Sa himpilang may todong DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at website. Ako po si Jordan Gutierrez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Yeah, mga kasama, nagbabalik ang Yes, Yo Topasyo. Ating oras Alas 11:34 ng umaga. At Tony Ferdi, Mr. Sex Appeal Topasyo, kasama si... Miss Juvie de Guzman. Ano ba yung hawak mong Filipino Mirror na yan? Hindi po. Ito po yung issue today. Ayan, meron ka ba dyang column? Wala pa po. Alam mo nyo itong si Kwan, si Juvie. May bagong racket to. Mangko-column na to. Mangkokolum. Mangko-column. Thank Hindi you po much. ulam ha, mangko-column. Mangkokolum, yan. Anyway, narito na po tayo sa ating Yes. pagbabalik sa ating paboritong bahagi na Pinabagat to! Galing talaga si Atty. sa Vietnam. Okay, mag-Jim Paredes ka na!
Yes! Patiin natin yung kaibigan natin Ay, na oh, may kaarawan nga Yes, ngayong araw happy na ito. birthday, attorney, kay Veronica Estrada Lim. See you mamaya. At darating si Attorney Topacio, huwag kang mag-alala. Promise is a promise. Oh, Eto diba? na, nakuha ko na yung address kasi kanina. Ayan. Ang Ayan sinabi na. lang ng anak ko kasi, yung oras, sabi ko saan Opo. ako pupunta. Ayun. Opo, yan. At hindi Playground lang pala yan. to, maglalaro tayo ng siso rito. Oo, magsisiso At saka, tayo, oo, attorney. Magkakantahan tayo dyan. O, di ba? At hello po kay Josephine Salvador din and Company, Jean Ong ng Nueva Ecija, at saka yung Josephine Salvador ng... kanyang Guagua, Pampanga. Hindi, yung kanyang hospital. Rosario Medical Center. Yun, Ayan. kinakalimutan mo eh. Ay, opo. Pasensya na po. At syempre, magandang umaga yun po kay Kariki Selvias. Ay, Kariki. At saka, attorney, good news lang po. Pasasalamat po ang pinaabot ko po kay Ka Joel. Kasi nakarecover po ang aming mahal na kapatid na si Brother Nono. Dahil dun sa gamot na ibinigay niya. Parang Oo. vitamins yata. Ganun ba? Bigyan niyo ako noon. Baka makarecover din ako. Pwede bang, baka tumangkad pa ako. May pag-asa. Ay, matangkad na yan. Si Nonot, matangkad na yan, attorney. Kaya po, hindi niya na kailangan pampatangkad. Pero, ang importante pala, attorney, hindi yung gamot eh. Ang importante, ikaw mismo na may sakit, ay lumalaban at naniniwala. Oo. Kasi kahit na may gamot ka, tapos hindi ka naman naniniwala sa iniinom mo, wala rin po yun. Lalo nang hindi ka gagaling kung ang gamot mo ay pinagbabawal na gamot. Ay, hindi. Oo, yun, oo. Hindi naman. Ito po naman ay isang... Katulad ng cocaine. Yan, oo. Ay, kanta? Cocaine? Hindi, attorney, ikaw naman. Forget it. At this time, nagbabago na ang mga tao ngayon Oo. kasi yung mga addict dati na kilala ko, aba, nagbago na sila. Dapat lang. Dati nakadilat sila, pagkausap ako ngayon, medyo nakapikit na. ibig Yung sabihin- isang yung mga kaibigan ko sa Cavite ng mga matagal ng adik, dati nakadilat. Ngayon pikit na, namatay na eh. Pikit na. Aray Pikit ko. na, hindi na dumilat kahit kailan. Oo. Ay, wag naman. Oh. At syempre, hindi lang mo yan. Pepe Arcangel, tuwan-tuwa po ang mga kamag-anak mo dahil nagkita tayo. Yan, si Pepe. Si Pepe po, nagtuturo ng awitin sa mga kapilya. Ayun. Kaya, bilhin mo sa edad niya, Oo. hanggang ngayon nagtuturo pa rin Ilang siya. taon na ba? Mga 80 plus. Wow! O, diba? Biyaya ng Diyos Biyaya na po yan. siya ay malakas pa at Opo. binibigyan siya ng pinakamabuting kalusugan at Yes. pinakamahabang buhay. Yan. Yan, Lahat daw oo. ay mahaba ang Yan. kanyang buhay, Oo. ang kanyang Oo, edad, oo. at pati yung mga kinakanya, mahilig siya sa mahaba. Yan, oo. Hindi, tama yun. Oo, talagang ganyan para matibay yung Pepe. Si Pepe, di ba? Oo. Yes! Yes, Si Pepe. oo. Ay, tama. Ba't alam mo, sir, sa kainan kami nagkita talaga. Ganun ba? Sa karinderya. Kainan ng mahaba Pepe? yung kinakain Oo. niya. Oo. Ay, talagang masarap yun. Yung Pepe. Yung pangalan Si niya. Pepe! Si Pepe. Wala naman ako sinasabi! Ay, Pepe! Ay, good for you na. Alam mo naman, mahal ka namin. Okay, at hindi lang po yun, attorney. Bago natin last na. Ito pong Last si na Pepe. Attorney. Hindi ka Pepe! Akala ko Hindi. last na bati mo kay Si Pepe. Attorney Macnil Rante, nanonood sa atin. Hi, oo. sir! Ayan, si Attorney Hi! Macnil. Oo. Si Boss AC and Company, sa inyo pong lahat, mga kapatid, kayo po'y pinagpala na narito na ngayon ang idol natin. Ang, ano yun, sabi mo? Malakas ang appeal. Ayan, malakas ang sex appeal. Walang Oo. iba ko si Attorney Topacio. Yung ba? Ganun ba? Ako lang nagsasabi nun eh. Ay, Anyway, hindi. ito na yung mga YouTubers po Yan, natin. sige po. Si Leo Teneros from Doha, Qatar. Yeba daw! Yes, yo. Hi. May Perez. Sara Duterte ang presidente ko. Den of Thieves, Anthony, good morning! I miss you. Si Ombudsman Bendalo Remulla, sikat na sikat daw sa ICC. Sa kaking ko yan. Yan, Gerald Calzado, always watching from Bangag. Nung Bangag ngayon. Oy, grabe, Tambalos Crocs Country. Alam mo, may sikat na restaurant doon nga para sa Hanoi. Hanoi Fokien? Hindi. Ay, hindi. Sa Hanoi. Tingin ko kay Kwan yun. Kay Speaker Romualdez. Bakit po? Ang pangalan Tamvi.
Walang Tambi. biro, manibiro. Google nyo, Ah, Tambi. totoo? Oh, sikat yun, Tambi. Ay, Oo. baka fan niya yun. Baka, oo. Tagahanga niya yeah, yun. Opo. This is me. Totoo lahat ng sinabi mo, attorney, kaya matakot na sila sa sinabi ni VP na hindi pwedeng walang managot. Hindi naman dapat. Oh. Jeff Teo, watching from Singapore. Christian Gatbonton. Magandang Martes, attorney Topacio, Miss Juby, present. Hi. Punturin, Valenzuela. Yeba! Sabi niya. Yahoy! Sabi naman ni, si Tony Zamora, magandang umaga daw sa atin mula sa Panabo City, Davao del Norte. Yeba! Yahoy! Yan, at nandun din si Joylyn Suarez, mula naman siya sa San Pedro, Laguna. Yan, sino pa ba? Marami ito eh. Attorney Richard Fabila. Ayan, Lando Attorney. Case. Good morning, Ma'am Jubit, Idol, Hi. Attorney Topacio, basta kawatan at adik, ayaw sa Duterte ng mga yan. Oo nga, syempre, hindi sila uubra ha? Oo. Eto Imelda Panaligan, good morning sa inyo. May press conference ngayon ng 18 Marines. Sana nga matapos ng admin, meron nga press conference yung mga nagde-deliver ng basura, di umano. Basura meaning pera. Yung sa mga maleta, Hindi lang ako nakapunta kasi syempre matagal na ako hindi nakakapunta dito, nakakahiya sa mga tagapakinig natin kung absent na nga ako kahapon dahil may hearing absent pa ako ngayon, di ba? Oo. Sabi ni Christian Gadponton, nakikinig daw si Senator Joey Lina. Yes, hi! Hi, Senator! Alam mo, ang memory ko kay Joey Lina ay napaka-ayos na tao. Alam mo kung bakit? Noong nag-EDSA 2, di ba natanggal si ERAP, ang pumalit si President Gloria Macapagal Arroyo, ERAP ako sa DILG. I was Assistant Secretary for Local Government. Noon dumating siya, pinulong niya kami, sabi niya, trabaho lang tayo, Attorney Topacio. You remain. Hindi kita papaalisin kahit alam ko hindi ka appointee. Appointee ka ni ERAP, maayos yung trabaho mo, ni-review ko, diyan ka lang, wag kang aalis. Kanya lang, noon, decided na ako, since wala na si ERAP, alam mo tayo, loyal tayo na ayoko na sa gobyerno. So, nag-resign na rin ako, nagpaalam na maayos. Sabi ko, sir, babalik na ako sa private practice. Pero, hindi niya ako pinaalis. Mabait na tao, patas. Trabaho lang, very professional. Yan, Sabado. Good morning from Hong Kong. Hi. Yan. Kaya hindi ko nakakalimutan yun. Kita mo, hanggang ngayon, natatandaan ko pa. Meron pa, itong si Nene Daddy. Good morning, attorney. Taga-Vietnam ata, si Remulia at Erwin T. Ano daw kasi, bakit daw? Vindalo. Vindalo. Vinfast Vinhouse, Vinmed, Vindalo. O nga, no? Magaling itong si... Ang galing. Yan. Magaling itong si Nene Daddy. Oo, Si hindi ko nakita Congressman yun Mandana, sir. Kamustahin mo? Ay, siyempre, kababayan natin yan Kumusta? si Congressman Mandanas. Kumusta naman si Kong? Malakas pa ba ang katawan? Opo, malakas Hindi pa naman siya. nabubugbog. Kasi bata yung asawa Jeneline Martin, 681. Love daw. Thank you. Si Takata Daisy, napapanood mo yung mga marina kasama ni Gutesa. Opo, minomonitor ko kanina on my way here. Nandyan lang sila sa Green Hills. Inanyayahan po ako roon. Kanya lang, pinili ko nandito kasi matagal na akong wala rito attorney. Watching from Albufeira, Portugal, si Joseph Arnel Aguilar. Yun. Hi. Etong nandito rin si, ito. Teka. Opo. Fafarodi. Attorney, ano masabi mo sa mga salaysay ng mga marina tauhan ni Saldi ko? Personal knowledge yun Ayun. Di ba? Personal knowledge yun. Medyo interesting times. Baka naman pagtakpan pa ni Ping Lacson yan Ping, patawag mo. I-under oath mo sa Blue Ribbon Committee. Baka mawala na naman yung mga yan Baka itago na naman yan. Huwag naman sana. Mabigat. Para sumaya naman tayo. Hello po sa lahat, sabi ni Emsel. Hello Sobrang daw, ganda sabi ng ni rebuttal ni Peralta. Attorney Nick Kaufman. Oo, napanood Attorney, ko. ito nakita ko si Katirso. Ano sabi ni Katirso? Sige, sabi mo. Nag-greeting si Attorney. Sabi mo. Attorney, kamusta? Ito na, sabi niya, some relationship are
are just like Tom and Jerry. They argue and disagree all the time, but they still cannot live without each other. Maraming diba? ganyan. Lalo na pag mag-asawa. O, diba? Yan. Natural na sa mag-asawa yung nag-aaway. Nag-aaway. Pero importante, magkabating muli at hindi naghihiwalay. O, Alam mo, basta yung talikod. ito allergy to eh. Kasi Yes, alam sir. nyo, sa Hanoi, 4 seasons eh. Ay, delikado. Spring doon, nagbo-bloom yung mga Winter, flowers, yung spring. pollen, Opo. rhinitis, kaya nadala ko hanggang Ayan. dito. Oh. Attorney, Ron sige po ang lang. rev. Oo, sige, po. mahilig ka naman Darating sa ang singit. panahon. Ito, attorney sabi ni attorney Peralta Italian mo, pa rin. magbe-break na Darating tayo. ang panahon na magiging alaala na lamang tayo, kaya pag sumikapan natin, maging mabuti sa ating kapwa sa lahat ng pagkakataon habang tayo ay buhay at malakas pa. Ayan, O, diba? pero sinasabi mong alaala, baka hindi natin maalaala, tayo ay magbabalik sa Yes, Yo, Topacio, ating oras. Alas 11:45 ng umaga. 1, 2, 3. Yeah! Yes, Yo, Topacio sa oras na alas 4. Alas 4, ano ba yan? Alas 11:47 ng umaga. Ako naman nagkamali, oo. Attorney Ferdy Topacio. At Miss Juvie de Guzman. Ito, maganda yung sinabi ni sabi ni Katirso. Maricel Manungsong, welcome back, attorney. Yes, yo. Sabi ni Ron, ang Rev 71, walking daw siya sa show. Yes. At kahapon, gawa ng interview, dapat pala binisita ko kayo. Buti na lang, hindi niyo ako binisita. Wala ako buong araw sa opisina eh. Oo nga. Yan. Oo. Ito maganda sinabi nitong si Carlo Maharukon. Oh. Yan, DDS daw siya from Iloilo. Sabi niya marami, para daw in-order sa Temu yung mga opisyal ng gobyerno. Oh. Ang daming dapat isoli. Ay, sorry. Sabi ni Joe Caliber, oo. Ala. Sabi ni Joe Caliber yun. Lalain Sagon, good morning daw. Ayan, Kaway pala, sorry. 502. Ayaw. 75th birthday daw ng kanyang ina na si Josefina Arevalo of North Carolina. Happy birthday! At hi sa mga Karoling Lumpia. Ano yung Karoling Lumpia? Gumagawa ba kayo ng lumpia ng North Carolina? Yan. Sabi ni Rob Jal, HT7BX, salute to all Marines. Tama po yan. Si Sabado pala sa HK. Yan, sa Hong Kong. Pedro Panagiton. Shout out from Calgary, Alberta. Dina Naval. Bakasyon daw sila ng husband niya sa Thailand. Yan, okay. Good for you. Number 1 ang Thailand sa tourist arrivals. Wala na. 32 million kontra sa 5 million natin. Kawawa tayo. Pagmumuka nung tourism secretary ang pinromote, hindi yung mga magandang pangitahin dito sa Pilipinas. Oo nga. Yun ang Manuel, pula. beautiful eyes, Joey Lina, haha, joke. Ano yun? Hindi ko na-gets yun ha. Ikaw Leo Teneros, hi ulit. Nel de Guzman, ang buhay daw po natin ay hiram lang sa Diyos. Bakit po yung buhay? Ay, ano kayo? Kayo talaga? Wag naman. Nerio Abise. Akala ko, sir, sumama kayo sa kanilang papuntang The Hague. Hindi po medyo magastos po yun eh. Mahal doon, Oo. mahal. Baka Sabi. pagdating ko roon, wala na akong pang-hotel, tutugo ko sa Hague. Sa Hague. Nasa side ka. Naku, lalo kang sasakit. Hazel Eyes, hi. Lloyd Hello. Tobias, happy 66th birthday. Sa tatay ko si Franklin Tobias. Happy birthday po. Present daw si Maricel Manungsong. Opo, siyempre naman. Opo. At siyempre si Michael Guy, si Rolly Mende Tomas, si Atty. Raul Paras, si Ryan Ang, yan, si Ramil Oliveros, kasama natin si Attorneys Rui Rondain at Roma Valdez, si Atty. Jose Miguel Arroyo. Yes. Advance happy birthday Love ko kay yan. Ems Magahum. Bukas, Ayan. Ate Ems. Happy birthday. Ayan. Hi, Ate Ems. Oo, Ayan. yan. Tsaka si Oo. Attorney Joey Longgay. Lumanggaya, hindi naman niya Lumanggaya. birthday eh. Hindi, Oo, Disyembre pa yun eh. Niloloko mo ko eh. Advance happy birthday na lang. Advance happy birthday Sa para Disyembre. next year. Oo, hindi, This year na year. to. This year na to. O parang si Tita Carmen, belated happy birthday, pero advance happy birthday pa rin next year. Oo. This year pa rin. Natatandaan ko nga si Ate Carmen yung sinasabi mo si Kap Pepe, di ba? Opo. Di ba yung, ano may storyang yon? Yung may na-meet yung isang lalaki sa isang bar. Sabi niya, Miss, pwede mo magpakilala? Ano pong pangalan nyo? Sabi niya, ang pangalan ko ay Carmen. Bakit Carmen? Kasi mahilig ako sa car.
At saka sa men. Kaya Carmen. Carmen. Kayo naman po, anong pangalan nyo? Sabi niya, Pepe. Pepe. Ano Kasi, naman wag na. yun? Okay. Yes. Ay, teka muna, si William Gatchalian. Opo. Si Andrew Tan. Ayan. Yan, si Willie Geng. Si Alex Cruz. Si Louie Nats Gamboa. Si Richard Chuateco. Si Rainier Chu ay palaging nakikinig din. Ayan. Sa sobrang paghintay. Oo. At syempre, Oho. bago tayo magtapos, meron tayong isang espesyal na panauhin na. Opo. Yung car at saka men. Pero Si hindi car siya at si mahilig sa men. car. Hindi rin siya mahilig sa men. Ayun, hindi siya mahilig. Ikaw na Let's magpakilala. welcome. Walang iba. Isang din siya, broadcast journalist at the same Oo time. naman. Siya po ay talagang palaban Kabaro, sa lahat kabaro. ng bagay. Let's welcome Miss Carmen Ignacio. Yes! Hello, Tita Carmen. Sige na, bati na po kayo. Magandang tanghali sa aking hinahangaan. Isa rin palaban at may paninindigan na attorney Ferdy Topacio. Oh, Yes, yo Topacio. oh, At pero- syempre, sa magandang si Juby. Di Guzman. Ayan. Ay mas bagay na nakalugay ang kanyang Yes, buhok. oo. Tuloy mabalik eh. Kasi sabi ng boss ko, okay, Tita Maganda Carmen. nga. Kaya mo Tita Carmen, pinapunta kita dito para bigyan mo lang ng inspiration yung mga media practitioner ngayon ng mga baguhan. Kasi yun ang pinagmamalaki ko na ikaw ay isang magaling na practitioner. Paano ba? Paano ginagawa mo nung araw na ikaw yung nag-uumpisa pa lang? Ako, nung simula nung aking umpisa, Opo. simula at saka Opo. umpisa ha, Oh, yan. Maganda yan. hindi po ako talaga tumatanggap. Dahil ang sinasabi ko, ito bigay ng Diyos sa akin, di ba? Okay. Linya na ito, baka ito ako... Ay, hello daw, sabi ni MCL, Tita Carmen. Sabi niya, hello, Tita Carmen. Oh, di ba? Sabi ko, kasi nakikita ko ang practice ng iba, hindi ko nila lahat attorney ha, yung mga ibang media practitioner, Ay, lapit daw po kayo sa mic. Lapit sa mic, Tita. yung ibang media practitioner, nililihis ang tunay na balita, kapalit ng konting barya o konting halaga. Oh, pero wala naman kayong tinutukoy kung sino. Wala. O, Wala pero- kayong gustong pangalanan. Wala rin naman. Okay, buti naman. Kasi malalibel tayo. Wala naman. Diba? Ay, sabi ni Gel Troy, watching from South Korea daw siya. Ayan. At saka si Socorro Gomez naman, nagha-hi kay Tita Carmen from diba? Australia. Ayan. Oh, Mga yeah. fans mo rin sila, Tita. Oh, Ay, sabi ni Yes Haya Urbano, birthday ng asawa kong Renren sa Panta. Happy birthday, Sir Renren. Ayan. kasi sa pagbabalita, kailangan ang ibalita nating katanan. Oo naman. Dahil sinasabi rin ng banal na aklat, katotohanan ang magpapalaya sa atin. Okay. Tama yun. Oh. Ibig sabihin niyan, Tita, ikaw ay... Kahit sa anumang bagay, kailangan makatotohanan ka. Ayan. Ay, ibig sabihin, dito ka na sa DWIC kasi Oo. nagbabalita ng tama. Ayan. Galing na Ayan. ako dito. Naglilingkod ng tama. Ayan. At Pagdating- walang tama. Oo. Ay, hindi. Ibig sabihin yung tama. Tamang Ano, dito isip. daw sa dito daw Walang sa Yes Yes Yo, panloloko, yun. malakas, sama. Ayan. Eh, doon naman sa impilang ko naman Ah. radyo, bandido. Ayan. Yan. Ano yun ni Diego Bandido? Oh. Ayan. Baka magkamag-anak. At syempre, Tita Carmen, sige na, inspire mo naman yung mga OJT Oh, ano bang natin. mga payo Oo. nyo sa mga nag-uumpisa pa lang na Yan, mga para- broadcaster katulad ni sexy news hunk na si Daryl Daryl Justin. Justin. Kailangan maging matapat ka Yan. sa iyong pagbabalit. Ayan. Diba? At saka talagang kailangan hanapin mo yung katotohanan. Opo. At wag nating ibenta yung ating profesyon sa konting barya. Yan. Kasi hindi ka rin magtatagal, malalaman din ng tao yan Dahil Oo. lalo na sa panahon ito, matatalino na ang Totoo. ating mga tagapakinig. Hindi na katulad noon na basta nakikinig lang sila, hindi sila nag-aanalisa. Opo. Ngayon mapag-analisa, mapanuri na ang mga takinig at Yun. kababayan natin. And then tayo makapagsasabi kami rito mamatay na kung di totoo. Hindi kami tumatanggap ng pera dito para sabihin ang gustong sabihin ng ibang tao. O anong sinasabi namin dito sa programang ito ay yung mga opinyon namin na pinaniniwalaan namin. Hindi mga linya
ng ibang tao. Ganyan din ako, attorney, sa wala aking nang programa. wala nang manonood sa atin, Wala na. no. Yes. Kita mo sa ngayon, 1,100 people actual to, ha. Actual. Umaabot tayo ng 50-60,000 sa replay, 80,000. 80. Sapagkat alam nila na dito walang bayaran, walang kung anong pinaniniwalaan natin, yun ang sinasabi Kasi, natin. attorney, malalaman naman ng taong bayan kung ikaw ay bayaran eh. Kung paulit-ulit ang iyong papuri o kaya pagbatikos. Hanggat hindi nagbibitaw, hindi mo titigilan. Di ba ganun yung mga tinatawag na attack and collect, defend and collect. Oo. Pero hindi ka magtatagal sa sesyon. Pero hindi, yung iba, maraming nagtatagal eh. Oh. Di ba? Ganon. Ako marami kung alam nga, hanggang ngayon nandiyan. Ba't si Montulfo nagtatagal? Grabe. Nakasabay Anyway. ko yan, attorney ha. Okay. Nakasabay ko yan sa Radyo Pilipinas na nagprograma din ako sa Radyo Pilipinas. Pero nanonood sa atin si Doc MJ Evangelista. Hi, Doc! Anyway, bago Sa tayo US. magtapos, Okay. ano yung inyong mga maiha tatagubilin? Opo. Huling Sa mga habilin. nagbabalita, At teka muna, hindi. Bakit yata yung nagamit ko? Yung inyong words of inspiration. Yeah. Bakit yung huling habilin? Baka matetegi na yun eh. Kailangan lang po sa ating pagbabalita, maging makatotohanan Yan. tayo. Yun lang ang aking masasabi. Huwag nating ipagpalit ang ating dignidad, ang ating profesyon sa konting barya o sa pangako. Kailangan panitiliin natin yung ating paninindigan. Yun. Yan, sa at katotohanan. dahil dyan mga kasama, thank you, Manang tita. Carmen, ay bibigay daan na po tayo sa susunod na programa ng aking Kasing Yan, ang Senyor Balita kasama si Senyor Ray Pacheco. Anyway, ito po si Atty. Ferdy, Mr. Sex Appeal Topacio. At syempre si Miss Juvie de Guzman. At syempre kasama namin si Tita Carmen. Si Tita Carmen. Ignacio. Oo, kami po ay nag-iwan ng mga katagang susupil sa inyong pagnanasa. Ikitid sa inyong mga kasalanan. At titimo sa inyong isipan na huwag kiki apin. Tita Carmen, join us. Maraming 1, 2, salamat. 3. Yeba! Yes, yes, yo! Babay again! Si Mr. Yes, Yes, Yo.